Hey guys, it's me again, Diana, and welcome back to my channel. So for today's video, guys, I'm gonna be sharing with you the items that we got from our Japan trip last October, first week and second week. And some of the items, guys, nagamit ko na, naipamigay ko na, naipang pasalubong ko na. So what I'm gonna be showing dito sa video is yung mga natira na lang dito sa maleta ko. So I think mag-start tayo, guys, with the food items. We got plenty of Alfort. Ayan. Sobrang staple nito, guys. Kahit nung nandun kami mismo sa Japan, bumibili kami ni Israel nito para snack namin sa gabi. Ako habang nag-work, ganyan. Ito yung blue, yung original flavor, guys. Ito talaga yung staple kong pasalubong from Japan. Hindi talaga kayo madidisappoint dito, guys. 108 yen lang to sa Don Quijote. I guess mas mura siya sa mga ibang stores, ganyan. Pero nag-proceed kami, bumili na lang ng pasalubong sa Donki kasi doon kompleto as compared sa mga drugstores nga. May mga items na mura, guys, pero still, you have to accumulate ng 5,500 yen para ma-tax free ka. Yung ibang items sa drugstores, mura talaga. Pero, kunyari, shampoo, mura doon. Pero yung mga Alfort, mahal. Kaya vice versa. Yung Alfort, mura. Pero yung mga shampoo, Roto, eye drops, ganun, mahal. So, parang wala ako, based observation ko, guys, sa mga vlogs natin na na-upload. Kahit nagka-canvas ako sa mga drugstores, nag-end up pa rin ako with Don Quijote kasi sa Don Quijote, kompleto. Tapos, guys, try tayo ng Alfort na ibang flavor. So, we have dalawang matcha. Yan. And then, dalawang parang hazelnut yata to or chestnut. Wait, makita ko. Yan. Ayan, guys. So, yung matcha kasi favorite ni Papa matcha. So, again, ito na lang yung mga natira, guys. Yung iba kasi na ipampasalubong ko na. Then, next, guys. Ilan na lang to? 5 na lang, guys. Ito yung famous na cheesy bake. And guys, alam nyo ba, nung una nating punta ng Japan, noong February 2023, onti lang binili namin na Israel. Siguro 3 lang, ganun, 2. Tapos nung huli, nag-aagawan na kami na sa akin na lang, trade, sa akin na lang yung cheesy bake mo, trade ng 2 Alfort, ganun, guys. Kasi I get the hype. Masarap pala talaga to. So, ngayong Japan trip namin, make sure namin na bumili kami ng, medyo tamang quantity. Ganyan. Next, guys, is itong Tsujiri na matcha latte. Yan. Si Papa kasi mahilig sa matcha latte. Matcha milk. So, ayan. Bumili ako nito. Share kami ni Papa. And then, 2 Kit Kats, guys. Isang matcha chocolate. Tapos, isang Halloween special. So, natuwa ako dito kasi parang egg pie yung flavor niya. Hindi ko na ginugalens, pero parang egg pie. Ito. Tapos, ito, guys, bumili ako ng mga, kalimutan ko yung tawag dito rice toppings siya. Yan. Parang rice topping siya na may pampalasa. Ganon, may seaweed siya, ganyan. So, bumili ako ng 4. Itatry ko to, tapos bibigyan ko si Israel kung masarap. Mura lang nito, guys. Ito yung pinakamura yata dito sa food items. Below 100 yen to. Itong ganito. Tapos ito, natapon ko na yung box, guys. Hindi dietary. Fiber drink siya na sikat sa Japan if gusto mong ma-regulate yung bowel movement mo, ganyan. So, ito siya. Ilalagay ko na lang, guys, yung screenshot dito kasi may mga napapanood kaming Instagram reels ng ate ni Israel. Tapos, kada Don Quijote namin, talagang tina-target namin hanapin yung mga nasa screenshot namin. So, isa to sa mga nasa screenshots namin. Kaya, yan, bumili kami. Sabi ng ate ni Israel, binalitaan niya ako dito, iti-take mo siya before meal. So, hindi advisable na after meal. Kasi, di ba, ako, nasanay ako pag mga tsaa, diba? Pero ito, before meal mo siya inumin. Tapos, mas okay na before dinner. Tapos, tomorrow morning ka na number 2. And so, yun lang, guys, yung mga nabili kong food items. Isang box lang ng Royce yung binili ko kasi hindi ko pa yun natatry. Tapos, yung mama na Israel Ditcha niya, ate niya, bumili ng mga Royce. So, sabi ko, bili ako ng isa para dito sa bahay, para ipatikim kina mama. So, yun lang, guys, yung food category. And, ito na yung umubos sa pera ko. Legit. Dito na tayo mag-proceed sa beauty and wellness products. So, bumili ako ng mga Roto, guys. Isang orange, isang blue. Ipampasalubong ko na, pero napansin ko, guys, na yung Roto eye drops, mas mura siya sa mga drugstores. 188 yen. Pero sa Don Quijote, yung eye drops na Roto, nasa 298. Kung mag-hoard kayo ng mga wellness products yan, mga eye drops, ganyan, sa drugstores na kayo bumili para ma-accumulate nyo. Kung marami talaga kayong bibili na para mag-tax free. Pero ayun nga, mas mahal yung Roto eye drops sa Don Quijote. 298 versus 188 yen. So, ang binili ko sa Don Quijote, guys, is itong Smile White Eye. Yan. Ito yung binili ko, guys, for personal use ko. Hindi na ako nag-Roto. Meron pa ako nung blue, yung may cooling effect. Pero ito yung ginagamit ni Heart Evangelista. Kaya ito yung binili ko, guys. And then next, guys, is itong Sana Eye Cream.
Ito, isa to rin sa mga nasa screenshots namin ng atin Israel. Next is, itong Riedel shot. S300 yung nabili ko, pero yung napanood ko sa Instagram is S100. Ito yung parang inaano ka daw, may na microneedle ka. Pag-apply mo, parang yung effect niya is microneedling. Tapos next is ito. Yan. Currently guys, ito yung ginagamit kong sabon sa face ko kasi hindi ko na mahanap yung facial wash ko. So ito muna yung ginagamit ko. Bago akong set ng cow soap. Yung red guys, parang ano siya, whitening yata yung red. Pero itong variant na original yung gustong gusto ko kasi parang nagsasabon guys ng gatas. Ganun siya. So parang Johnson's Emerald, Johnson's Baby. Next guys is itong Lululun. Yan. Ang alam ko guys, binili ko to sa convenience store. Hindi ko to binili sa Don Quijote. Tapos ginamit ko siya twice. Tapos natigil na. So, good thing, may ziplock siya. And ang ganda nito guys, ang ganda nito. Hindi ko na lang siya nagamit before our prenup shoot. And nagsisisi ako ng sobra kasi sobrang dry ng balat ko guys. So, nag-prenup shoot ka. Okay lang yan. Lesson learned. Next guys is itong hand cream. Tapos, ito guys, pasalubong ko to kay na mama at papa. 78 pieces. Ano siya? Yung bilog-bilog na patch. Tapos ikakabit mo. Tapos ano daw, parang relaxing, ganun. Basta parang mga omega siguro to na ointment, pero naka-patch na style. Tapos may mga locals din akong nakasabay sa Don Quijote na ito din yung binibili. Next guys, another skincare product. Itong rice mask. Let's see, sobrang excited na ako mag-try ng mga face mask, guys, from Japan. Kaya sobrang excited ako na nag-unbox na rin ako. Next is ito, guys, DHC. Gumamit na ako nito kasi, kung mapapansin nyo, nagninipis na yung buhok ko dito sa front part. Kaya sabi ko, sige, itatry ko nga itong biotin ng DHC. Then, next is itong another mask na naman, guys. Ngayon ko na-realize, ang dami kong biniling face mask. Pero ayun, yan. Tapos marami siyang colors. May red, may black, may green, may purple. Tapos iba-iba siyang variant. Retinol yung pinaka-mabenta dun sa shelf na yun. Ang dami. Tapos ubos na siya. Paubos na. Tapos ito, Exosome yung variant na pinili ko. Next is, super excited ako dito. Chubaki Premium Moist and Repair Shampoo. Yan. Squeezy tube lang yung binili ko, guys. Mas mahal ata yun nasa bottle. Excited ako dito, actually. Kasi nga buhagag na yung buhok ko, guys. Next, guys, is itong Fino Hair Mask. Yan. So, itry natin to kung talagang effective siya. Next is Tiritier. Ayan. Kung naalala nyo guys, yung Japan trip natin last February, bumili ako ng Tiritier, pero ano yun, black variant. As in, hilong-hilo rin ako nung time na yun. Kung mapanood yung Don Quijote natin na vlog nun. Hilong-hilo ako kasi hindi ko alam kung ano ba yung difference nila. Kasi nung nilalagay ko sila, tapos gagala ako sa Don Quijote. Kasi nag-oxidize guys yung balat ko eh. Sabi ko parang wala namang difference tong dalawa na to. So parang yung red pala is matte. Yung black hindi ko na maalala. This time, ang binili ko is silver. Yung silver is more on the dewy side. Next guys is itong Dalba. My first spray serum. Yan, di ba sikat na sikat to dito? Parang Korean ata to. Pero for some reason, sa Don Quijote, meron tong parang isang shelf na ganun. So, bumili ako ng trial size. And hindi ko to pinilagay sa tax-free counter kasi nga gusto ko siyang gamitin sa prenup. Next, guys, is itong Nivea na lip balm. Tapos, peach, guys, yung variant. Alam ko, limited edition yung mga peach na variant kasi parang autumn. Tapos, peach yung parang pinaka-product nila na in demand, ganun. Basta parang season, ayun, seasonal fruit, ganun. Correct me if I'm wrong, guys, ha, sa mga makapanood nito. Pero napansin ko sa lahat ng product, pagkain, cosmetics, beauty, wellness, supplements, ganyan. May mga promotional products sila for peach flavor. Next, guys, is ito din, hindi ko pinila sa tax-free. Ano to? Matomage hair stick. Oo nga, no. May tochang ba? Guys, wait lang, tingnan natin. Ayan yung effect niya. Basically, dyan siya ginagamit sa mga tutsang-tutsang. Yan. So, dalawang kulay to guys. Meron pa ako nakitang purple. Hindi ko na ni-research kung ano yung purple. Pero yung dalawa lang nilang starters is pink and blue. Yung blue, super strong hold ata. Tapos ito, yung parang moderate hold lang. Next guys, is itong N-Honey Melty Moist Repair Oil. Yan. Nire-rave din to guys. Ang tagal ko nang naririnig yung N-Honey. Pero ayun. Yun, mabango siya. Next, guys, is hindi to repurchase. Nag-purchase ako nito sa Shopee lang. Pero finally, nakabili na ako sa Japan. This is the Lion Pair Acne Cream.
Na-observe ko dito guys, nung unang gamit ko, nilagay ko siya sa isang pimple ko, natuyo siya kinabukasan, tapos mas maganda siyang nilalagay kapag patubo pa lang yung pimples mo. Tapos papahiran mo na nitong cream na to. So, pang spot treatment lang siya. Yun lang guys, yung mga nabili ko sa Don Quijote. Next guys is from Daiso. If pupunta kayo ng Japan guys, and marami kayong bibiling pasalubong, make sure to visit Daiso, Japan, kasi sobrang mura ng mga items doon guys. So, ito yung mga nabili ko doon. Isang fluffy bag. Super ganda nito guys, as in super ganda ng quality. Yan siya oh. Tapos alam nyo magkano lang to? 300 yen. Wala pang 150 pesos. Imagine! Tapos ang ganda ng loob niya. Hindi siya yung bastang parang yung labas lang maganda. Nylon. Parang nylon siya. So medyo waterproof. Tapos may tahi yung loob niya guys. May stitching. Tignan nyo ha. See, diba? For a cute bag na wala pang 150 pesos. Ang ganda ng quality. And then, itong tatlong parang tote bag. Ganyan lang. Daily tote bag. 3 piraso, guys. 2 pink, isang blue. Ganito siya, oh. Yung nahihigpitan yung dito. Ganyan siya. Cute, diba? Ang ganda ng quality. Tapos, 200 yen lang. Wala pang 100 pesos. And then, bumili rin ako nito sa inaanak ko guys. So, alala ko kasi yung anak ng kuya ni Israel. Nung nag-first birthday, Toy Story ang motif niya, ang theme. The next item na binili natin sa Daiso guys is itong aroma oil. Yung hinahalo sa humidifier. Si Israel kasi guys, may humidifier siya sa kwarto niya. So, naisip ko kung bilhan siya nito. Ito yung lavender and orange na variant. And wala rin tong presyo guys nung nabili ko. So, hindi ako nag-hoard. Pero wala pa tong 100 din. Basta, ang mura talaga sa Daiso guys. As in, doon kayo tumambay kung naghahanap kayo ng mga pasalubong. Next guys, toy stuff naman to. Nabili natin to guys sa Ueno. Binilan ako ni Israel ng 3 Smisky. Kasi guys, super gustong-gusto ko ng Smisky. Bago pa lang kami pumunta na Japan, sabi ko, bibili ako ng Smisky. Tapos binilan niya ako ng 3 guys. Ayan. Isang working Smisky, isang exercising Smisky, saka isang toilet na, ayun, Smisky toilet. Yan. Next guys is itong fire truck para sa inaanak namin ni Israel. Inaanak ko pala. And then, 3 gachapon. Pag pumunta kayo ng Japan guys, mag-gachapon din kayo. Sobrang nakakatuwa yung mga gachapon nila. Meron nga doon parang Hada Labo skincare na gachapon. Yun guys. Tapos, bumili tayo ng 2 bags from this outlet. Sa Sugaya outlet. Sa, guys, sa Ameyoko Street. 2 Coach bag. Ito yung Coach bag na una kong nabili. Sobrang sulit nito guys. 3,000 yen lang yata to. Tapos, yung hardware niya, doon kasi ako tumitingin guys. Ayan o, sobrang okay pa yung stitching niya. Wala siyang signs of parang na-overuse na. Tapos, ayan siya. Yung buckle niya. Ito yung likod niya. Tapos, sobrang ganda ng loob. Ayan. Tapos, ang hilig ko lately sa micro bags. Kaya, super happy ako na nakabili ako nito. So, mag-thumbnail tayo. Ayan. Tapos, ito guys, may story behind this keychain. Nasa vlog yan siya. Tapos, pati ito, may story behind this keychain. So, nasa vlog din lahat yan guys. Panoorin nyo. The second bag na nabili ko sa Sasugaya outlet. Ito na yung pangalawang punta namin doon sa Ameyoko Street. Kasama yung family ni Israel. Medyo light pala yung register sa camera. Pero dark to guys, dark purple. So, bumili ulit ako ng Coach bag guys. But this time, para to kay mama. May mga magaganda pa doon. Kaso nabili na, hindi ko na nabalikan. Pero nung time na last punta namin sa Ameyoko, wala na akong choices. So, ito na lang binili ko. Kasi, lang siya, ganyan. Handbag lang siya guys. Shoulder bag. Tapos, purple siya. Si mama, sobrang favorite ang purple. Ayan. Tapos, okay na okay din yung hardware niya, guys. Parang 5,000 yen ata to. Ayan, sobrang functional pa ng mga buttons. Ang dikit pa. Yung zipper. Yun din yung, guys, tinitignan ko. Kung matigas yung zipper, madaming Pero ito, super, ng zipper niya. Tapos, ang ganda ng loob. Ang linis-linis ng loob talaga, guys. Ayan. So, last category na tayo guys. For clothing naman, I have here some items from GU. First is itong leather shorts or leather skirt. Ayan. May 2 siyang pocket sa gilid. Dito sa likod, stretchable siya. Then, with buttons din. With functional buttons. Tapos, meron din siyang pandoble na skirt and may pandoble siyang cycling. So, ayan. Then, next, ito yung binili ko for prenup. Ayan. Isa lang tong parang tweed jacket from GU. Yan. So, last item guys from GU is blue cardigan. Ayan.
mas ma-appreciate nyo na lang yan guys, maglalagay ako dito ng photo. Binili ko to kasi walang ibang blue cardigan dun. And kailangan namin ng blue cardigan kasi yung isa naming layout sa prenup is Japanese student. Another item pala guys na nabili natin sa GU is itong ballet flats nila. Yan. Mag-insert na lang ako guys ng picture niya dito. Sobrang comfy guys. If madadaan kayo ng GU and may mga stocks pa sila ng ballet flats, bumili kayo guys. For some reason, sobrang comfy nito. As in, nagamit ko na nga ulit dito sa Pilipinas. So sobrang comfy niya. Nagusto ko siya yung lagi kong suot ganong levels. And then, last item for this haul is itong Seiko watch from Akihabara. Pag napanood niyo yung vlog guys, sa Akihabara tayo nakahanap ng pinakamurang Seiko watch. Actually, si Israel yung may request ito sa akin guys kasi ito daw yung gusto niyang wedding gift. Yung binibigay mo sa partner mo bago yung ceremony. So, binigyan niya ako ng 3 colors. Doon daw ako mamili, tapos i-surprise ko na lang siya kung anong color yung napili ko. And ang nakakatawa dito guys, alam ko iba yung color na ina-expect niya kasi out of those 3 colors, black, blue, and green, may bias talaga siya. Basta nasa vlog na lang guys yung details about this Seiko watch. Panoorin nyo kung naghahanap din kayo ng mga murang Seiko watches within Tokyo. Ayun lang guys, thank you for watching and I hope you did enjoy this vlog. If you did enjoy, please paki-like naman yung channel ko and subscribe to my channel.